What's up mga kamoto? Welcome back sa channel natin. Naghanap pa kayo ng helmet na vintage or classic para sa mga cruiser or cafe racer nyo. Pero ayaw nyong i-compromise yung modern safety features. Also, medyo tight kayo sa budget and you're looking for a bang for the buck na deal. I think para sa inyo itong video nito. Panoorin. Well, ngayong araw, meron tayong kakaibang unboxing kasi yung i-unbox natin, wala ng box. So, I'm talking about this one here. This is the SMK Retro Helmet that I got at a very good price deal, 1,700 pesos. Yes guys, 1,700 pesos sa Moto Style. Kung nakuha to sa Santa Lucia. Moto Style is one of the stores or group ng Moto World Philippines. Kaya alam nyo na yung mga products na binibenta nila talagang legit. And not only that, kilala naman natin kung anong brand ng SMK. Came from India. Yung mga kilala natin na moto vlogger, I think last year or 2 years ago or 3 years ago, gumawa na sila ng vlog about the SMK factory na binisit nila sa India. So alam nyo kung gaano kahigpit ang quality and safety checking na ginagawa ng SMK sa mga helmets nila. So this one, hindi naman nalalayo. Pero syempre, sa 1,700, medyo magdududa tayo. Kaya gagawin ko tong video na to para i-check natin talaga kung sa 1,700 pesos, safe ba tayo? Sulit ba yung pagkakabili? O nabudo lang ako? So after opening the bag, himayin natin yung specs and pag-usapan natin kung bakit binili ko to. Bakit hindi lang ako bumili ng ibang brands na helmet na almost the same price and kilala naman. Okay, so let's go ahead and open this, see what's inside. Okay, yan. So this is the matte black colorway ng SMK Retro. This is a full-size helmet. And as you can see, may mga scratches siya. Very visible. Ayan, no? Pwede naman. Bukod sa the colorway is matte black na napakahirap i-maintain at alagaan, this particular helmet or item na nakuha ko is I would say it's a pang display unit siya or it's an old stock. Kaya siguro ganun yung presyo niya, 1,700 pesos. Wala na yung box, wala nang other freebies. Yung helmet bag na lang ang kasama. And these. Nung bagong labas to sa market, it comes standard with these. No? Check it out. Ano bang nasa loob nitong plastic na to? This is your manual. You have some tags. Another tag indicating that the material that was used here dissipates sweat by capillary action and it keeps the fabric cool and dry. So www.resin.com. Still comes with a sticker and a keychain. And this one here, guys, is very important. This is a tool na ginagamit para pangtanggal ng visor. So, it's a screw na pangbubukas nyo dito. So, itago nyo to kung meron kayong ganito dahil ang hirap humanap ng mabibilan ng ganitong item. And then, itong dalawang to is a cover dito sa gilid. If you plan to use the helmet na walang visor. Kasi this one, yung naka-install, medyo may parang latch siya na makikita nyo.
Unlike this one, if you use this, seamless siya. Tuloy-tuloy. So other than that, it's the helmet, of course. Kita nyo naman, it still has its cover sa visor. So yan guys, kung makikita nyo, nandyan pa yung isang tag niya na nag-sale siya. Original price pala nito is 4,490. And then at some point, nagkaroon ng sale, naging 50% off. So they're trying to sell it at 2,260. And now, 1,700 na lang. So let's take off the plastic cover. And that is your visor. So, quick spec tayo ng helmet. The helmet is a retro style monoshell helmet. Yung ganitong klase ng helmet comes in two shell sizes. Merong extra small and small. Yun yung first shell size. And then yung medium up to, I think, extra large is this shell size. Maraming lumabas na design nito, iba't iba, nakakatuwa. Pero ako kasi I'm not a fan of helmets with graphic designs kasi ang hirap ibagay sa motorcycle. Kaya I'm leaning towards dun sa mga monocolors. Plain lang, black, white, gray, matte black. The helmet has an oval shape. Kung titignan nyo. Hindi siya rounded. Medyo oval siya. And this size is medium. Ang size ko ngayon sa helmet is medium to large. Yung HJC natin na kaka-feature ko lang, that is a large size. But this one, medyo malaki yung sizing niya. And the medium fits perfectly sa ulo ko. So, single visor lang siya. Wala siya nung drop-down visor na smoke. Kaya kung gusto nyo na magpalit ng visor, may mga available naman yata. Dahil I was looking at Shopee and Lazada and other online platform na nagtitinda ng mga accessories for helmets. Wala akong makita na visor replacement nito. Actually, I like the visor mechanism nitong helmet nito. Straightforward. Dalawang latches lang siya. Medium, close. Medium, open. Hindi ka na mahihirapang mag-isip anong gagawin mo sa pagbukas ng helmet mo. Yung air ventilation system niya, dalawa lang. Isa sa chin, yung mga butas-butas-butas ng ganyan to have that classic feel, and dito sa forehead. 4 na butas, tigkabila, left and right. Now, let's go at the inner lining or dun sa materials na ginamit sa loob ng helmet. So, the helmet has a neck collar. Wala siyang chin curtain. It has an inner fabric na smooth to the touch and I think moisture absorbing or moisture wicking para kung pagpawisan ka, hindi naman pangit tignan. Tapos, meron siyang leather lining na nung una akala ko synthetic leather. Pero upon close look and upon touching and feeling it, leather talaga siya. So, for 1,700, parang sulit na kahit pa paano. No? Yung cheek pad sa loob is removable. Tapos, yung inner shell niya, here, removable din. So, yan yung kanyang EPS material sa loob. Meron siyang grooves kung saan dadaan yung hangin na papasok sa loob para at least magkaroon ng proper cooling yung loob ng helmet. Pero one of the downside nito is that
Wala siyang back exhaust kung saan lalabas yung mainit na hangin. So, expect na hindi ganon kagandahan yung ventilation system sa loob. Siguro kaya rin hindi na rin nila nilagyan ng chin curtain para at least yung flow ng hangin ay tuloy-tuloy. So this time naman, let's talk about safety. The SMK Retro helmet uses a double D-ring chin strap. So alam naman natin na hanggang sa MotoGP standard ang double D-ring strap na ginagamit para sa safety kasi sabi nila ito daw yung safest na locking mechanism para sa helmet. Also, the safety standards of this helmet is that it has an ICC certification and it has an ECE R22.05 certification. So imagine sa halagang 1,700 naka-ECE certified helmet ka. If you think about it, yung mga helmets na available on that same price bracket, walang certification ng ECE. This one is a strap para just in case you want to use a goggles, di ba? Classic So, may strap mo dito para just in case hindi pa rin siya sa lakas ng hangin, hindi siya basta-basta mawawala kasi nakastrap sa helmet mo. So now that I've already talked about the helmet, let's go ahead and fit it and see kung ano bang sukat sa akin. So ito siya guys, very snug yung fitting niya since it's a medium. Sa top part, hindi masakit. Sakto lang. Lapat sa ulo ko. And then dito sa chin natin, snug fit siya. However, yung mga nasukat ko doon na medium, medyo maluwag na sa pisngi ko. Probably because it's a display item. Kaya siguro eventually this helmet, my unit, will conform dun sa shape ng mukha ko as I use it moving forward. Pero I love the fitting and masarap siya. Although I would say na medyo mabigat siya at 1,650 grams. Mabigat yung helmet. Wala pa akong nakalagay na kahit anong cam or anything. I think may kabigatan na siya compared dun sa mga ibang helmets natin na nasa 1,500 or 1,450. This one is a little heavy. Mararamdaman mo kaagad. Mukha namang maganda yung pagka-seal niya, although I doubt kasi medyo open dito sa ilalim. So siguro pag umaandar at 80 kilometers per hour or 100 kilometers per hour, medyo magiging maingay na siya. Pero overall, I like the style, how it looks. Magandang tignan. Bagay na bagay dito sa CLC natin, di ba? Very classic. Classic yung motorcycle. Classic yung helmet natin. Vintage. Vintage. Retro. Retro. Ano pang hahanapin mo? So, after nung mga daldal na sinabi kong yun, pag-usapan natin ngayon yung pros and cons. Pros meaning bakit ko binili to. And cons, yung mga nakita ko na medyo hindi ko gustuhan. Pero it's not really a deal breaker for me. Let's start with the pros. Siyempre, yung features niya, I mean, it's an own helmet, SMK. It's from India. Maganda yung quality, maganda yung pagkakagawa. Naman dumaan sa strict quality control bago nila ni-release. That's number one. Second, yung certification ng ECE. Safety ang number one na dapat nating tinitignan, syempre sa helmet. Importante na alam natin na safe yung helmet na gagamitin natin. And with this one,
Kita naman natin na certified siya. So, what else can I ask for? Third, and definitely, I think the first reason kung bakit ko kinuha itong helmet na to is the price point na 1,700 pesos. Guys, with all those features packed in this one helmet, saan kayo makakakita at that price point ng 1,700 pesos? Kaya kung sinasabi nyo na sana bumili ka na lang ng SEC or ng Geely or Zebra or other helmets available in the market na bago at makinis na hindi ganyang gasgas na gasgas. I mean, 1,700, I don't think I can get the same deal and the same specs and the same features on the same price point sa ibang helmet. Kaya, I mean, this is a no-brainer. Siguro sa mga susunod na video, susubukan natin kung ano ang performance talaga nitong helmet na to sa actual ride. So, bibigyan ko kayo ng in-depth experience ko using this helmet and make sure na nakasubscribe kayo para makita nyo kung ano talaga yung magiging result. Ano sa tingin nyo, guys? Budol ba or bang for the buck? Nagkamali ba ako sa pagbili at paggastos ng 1,700 ko o sulit na to? Sulat nyo doon sa comment section para malaman ko kung ano yung opinion nyo. And don't forget to like and subscribe to my channel para naman lumaki yung community natin. So again, mga kamoto, maraming salamat at nakarating kayo dito sa last part ng video natin. Sana may mga natutunan kayo dito sa video na to. Again, Topi Manalo po. Until next time, kita-kits tayo. Bye-bye.